what's up sa inyo mga kabayan? It's your homeboy Jonar nagbabalik yan. So, shoutout ko lang sa DMB at saka sa OWA. Isa akong repatriation noong March 14. Ngayon, naglalakad ako ng papers ko para makakuha sana ng financial support. Lagi akong deny. Kasi wala daw akong certificate ng repatriation. So, hindi ko kasalanan yun. Dapat, kung sino yung nasa list nung lumipad, dapat may list sila ron at nakapag-produce na sana sila ng certificate, di ba? Meron na sila dapat copy ng mga taong uuwi at na-repatriate. Kaso wala eh, ang sabi nila manghihingi pa daw ako sa OWA Dubai. Now, nag-message ako sa OWA Dubai, nag-email ako. Until now, April na, wala pa rin. Wala pa rin ako natatanggap na reply. Pati sa WhatsApp nila wala ring reply. Kaya yun, napaka-disappointed ng OWA sa DMB. Kausap ko pa si Secretary Hansa nung nandun kami sa may Dubai. Sabi niya, tinanong ko kung meron ako makukuha dahil namatayan ako, burial assistance. Sabi niya meron daw. Bukod dun sa burial assistance, may makukuha pa daw ako sa Pilipinas. May nakuha ako. Nung umuwi ako, 10K. Nagamit ko yun dito sa burial ng nanay ko. Which is na ngayon, na-cremate na. Ngayon, naghahagilap ako ng pang-financial, pang-simula. Wala akong nakuha dahil pinagpapasapasan ako, punta ka dito, punta ka dyan, punta ka doon, etc. etc. Hindi ko alam kung anong gusto nilang mangyari. Kaya nag-decide na lang ako na babalik ulit ako ng Dubai at naghagilap talaga ako ng mga pera na para pambili ng ticket ko pabalik, which is na nakahanap na ako. Nagtinda ako ng mga luma kong damit, tinatiyanggi ko. Hindi ako mahihiya kasi akin naman yun eh. Yan, tapos mayroon pa akong natitirang pera na talagang tinipid ko para makapambili ako ng ticket na pabalik sa Dubai. Wala eh, kasi wala akong umaasahan sa sa gobyerno ngayon eh. Puro na lang oo, ganto, ganyan. Meron kayong makukuha, meron kayong ganyan, wala eh. Tapos ito pa, sabi ko nung nagpunta ako sa dating POEA na ngayon DMB na kailangan ko yung kontrata ko, ipa-verify. Kasi nga biglaan yung uwi ko eh, dahil emergency, di ba? Instead ng tutulungan ako, hindi ako tinulungan. Binigyan na ako ng email na kami na lang daw ang mag-online at mag-verify. Di ba dapat instead na nandoon na ako, dapat tinulungan na lang nila ako mag-verify eh. Yung sa computer. Kasi ang ginawa, binigyan ako ng email. Ang hina ng internet dyan sa may DMB. Hindi naman lahat ng cellphone nakakakuha ng internet dyan. Napakabagal. So, umuwi muna ako ng bahay. Pag uwi ko sa bahay, hindi pala yun yung automatic na magpapaverify ko. Ang dami pang cheche-bureche. So, nakakalito. Instead na nandoon na ako, nandoon naman sila, imbis na tulungan ako, hindi na nila ako ginawang tulungan. Binigyan lang nila sa akin yung link. Bakit kasi ganito ang nangyayari dyan sa DMB? Ang laki naman ng pondo ng mga OFW, di ba? Dapat kumikilos din sila, hindi lang puro sahod ng sahod eh. Nakakadismaya, sa totoo lang. Sobra akong dismayado. Ang tagal ko na nag-OFW since 2006 pa. Ngayon na ako nagkaroon ng experience na ganito. Namatayan ako. Hindi, bukod sa namatayan na ako dati ng kapatid na nakauwi ako. Na pera ko hindi sagot ng gobyerno. At wala na ako nakuha tulong noon, naglakad ako. Kaya tapos ngayon, matayan ulit ako ng nanay. Nagagas ako ng burial assistance, wala akong nakuha. As in, wala. Zero. Ang sinasabi na dapat ang
Makukuha ko daw kung ako yung namatay. Kung ako yung namatay. Which is na, wag naman sana. Ganun daw yung policy nila. Eh, humingi lang ako ng financial assistance. Wala rin silang naitulong. So, Secretary Hans, at sa OWA, kay admin, kung gusto nyo akong tulungan, tulungan nyo. Kung hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Wala na kayong gana. Yung mga pera na para sa OFW, pagpatayo nyo na lang ng bahay nyo. Real talk.